Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan matapos na patunayan ng OKC Thunder na sila ang best team from start to finish ng season na ito. Tila ba mas pinag-uusapan pa nga ng mga fans at ng media ang natalo na Indiana Pacers. May mga analysts nga na nagsasabi na ang injury ni Tyrese Haliburton ang pinakamalaking what if sa recent history ng NBA. May iba naman na nagsasabi na in 15 years from now, kapag pinag-usapan ang Game 7 na ito ay hindi maaalala ng mga fans na naging performance si SGA, bagkus mas maaalala ng mga fans ang injury ni Haliburton at kung paano binigay nito ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang team. Sa finals nga daw na ito ay mas madami pa ang naging bagong fans ng Pacers kesa OKC kahit na natalo ito, at kapag tinanong ang mga fans kung alin ang mga pinaka-maaalala nila na moment sa finals na ito nga daw ay ang Game 1 buzzer beater ni Tyrese Haliburton at ang pagtamo niya ng injury sa Game 7. Bagamat nga daw historic ang pinakitang performance si Shai Gilgeous-Alexander at ng OKC Thunder na pinangalanan bilang ang youngest team to win the NBA championship, many years from now kapag pinag-usapan nga daw ang 2025 NBA playoffs ay mas maaalala ng mga fans ang run na ginawa ni Haliburton at ng Pacers, ang mga comeback nito at mga buzzer beater kaysa sa mga panalo ng champion OKC. Sang-ayon ka ba dito kaibigan? Isama na din natin sa update na ito na si Daniel Gafford at ang Dallas Mavericks ay nagkasundo na sa contract extension na nagkakahalaga ng 60 million sa loob ng 3 taon o 20 million per year. Ang request nga ni Gafford doon sa Mavs ay bigyan siya ng sahod na pang starter, dahil kahit sino naman na nanunood ng mga games ng Mavs ay makakapagsabi na starting caliber center si Gafford at malaki siyang parte ng kanilang finals run noon. Nagkataon lang na 21 years old pa lang nga si Dereck Lively at mataas pa ang upside nito lalo na tumitira na din siya sa labas. Ganun pa man, dahil sa recent injuries nito ay ayaw ngang sumugal ng Mavs at mapilitan ulit si Anthony Davis na maglaro ng center position at matulad sa Lakers. Kaya naman kahit medyo labas nga sa kanilang budget ay bibigyan nila ng 20 million per year na sahod si Daniel Gafford. Kakailanganin nga lang ni Dereck Lively na mag-take ng konting pay cut kapag tapos na ang kanyang rookie contract kung nais siyang manatili sa Dallas Mavericks long term. Habang si Chris Middleton naman ay isasakripisyo na nga ang next year at mananatili siya sa Washington Wizards. May player option nga sana siya at pwede siyang lumipat ng team. Ganun pa man, mawawala ang 33 million na sahod niya kung sakali dahil bagsak na din nga ang kanyang value at wala ng ibang team na magbibigay sa kanya ng ganitong sahod. Kaya naman kahit nga malabong makapasok sa playoffs ay pinili na ni Chris Middleton ng sahod over championship ngayon, considering na tumatanda na din siya at tagkampiyon na din siya noon at kailangan na nga niya na maging financially secured para sa life after basketball. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?